bandang ulan, chapter 14. Nako, ito, sa magandang topic ito. Yung nakaraan, di ba? Tungkulin sa kapwa. No, sabi, huwag daw tayo magkakaroon ng ibang pananagutan, kundi ang pag-ibigan sa isa't isa. Ito ang sabi ko mga kapatid. Ang pag-ibig kasi, sa meaning niyan ay lakas, no, sa loob ng tahanan. Ito mahalaga po yan. At doon nga mga kapatid, yung nakaraan din, sabi, dapat ninyo itong gawin. So, it is a must. Hindi po ito sa apelidad, hindi po ito ay tungkulin. Ito po ay utos ng Panginoon. Sabi niya, gawin na niyo ito sapagkat alam niyo ang panahon. Ako, iba na ang panahon. At kinakailangan tayo po ay, sabi, huwag paglaanan ng lamang upang bigyan kasiyahan ang mga nasa ito. Sa chapter 14, ito ay puro practical na ano ng Panginoon. Medyo meron po controversy rito. Ito nga maganda na pag-usapan natin. Muli tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito muli ay bigyan kami ng oras upang paglaanan po ng salita. Alam namin ang mga topic ngayon na isang magandang paalaala bilang mga Kristiyano, ano po ang dapat namin tandaan, ano po ang dapat namin gawin habang kami nabubuhay sa daigdig nito. Maraming salamat sa pagkakataong muli linawin ang mga issue ito kung magitan ng iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Okay. Chapter 14 ay isang napakagandang paalala. At ito ang kanyang simula. Sabi diyan, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang mga puro-puro. Sa English, him that is weak, no? In faith, receive ye, but not to doubtful disputation. Okay. Sa panahon natin ngayon, napakarami kasi ng Christian denominations, mga iba't ibang grupo, na masaklap naman bakit iba't iba ang nagiging pangangaral. Amen. Ang napuno ko lang dito mga kapatid, sa bawat denomination, nagkakaroon po ng hindi ko gusto rito, nagkakaroon po ng discrimination. No? Pag hindi ka miyembro sa ganito, wala ka na. Kaya hindi ka miyembro ng isang sekta, wala ka na. Kasi bakit? Iba kasi pinangangaral ng aming pastor. Iba pinapangaral ng aming pinuno. Ang tanong doon, bakit nagkaiba-iba? Amen. Bakit nagkaiba-iba? Kung titingnan niyo mabuti, isa naman ang Biblia ang tinutukoy. Well, doon masasabi natin kaya nagkaiba-iba. Malamang, sa malamang, ay iba-iba ang kanilang interpretation. Pag iba-iba ang interpretation, ibig sabihin, walang problema ang Biblia, ang may problema yung nag-interpret. Kapag ang loyalty, kapag ang, tawag natin dito, pananaw o loyalty, yung kanilang pag nag-uwi na loyalty na uwi sa paghanga doon sa isang tao, may problema po yan. Kaya diyan nagkakagulo. Amen. Well, sabi nga, noong first century, nung namatay ang Panginoon Jesucristo noong AD 33, solid ang pangangaral. Kasi sakop pa ito sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Nabuhay ang Panginoon Jesucristo from AD 33. 33 years old siya nang namatay. Amen. Pero ayon sa mga siya ay pinanganak 4 BC, hindi 0 4 BC. Medyo may doon sa diba dapat sa 0 magsisimula. So sa madaling salita, kung pinanganak ang Panginoon ng 4 before Christ, sa kapakinggan 4 BC, well, yung AD 33 hindi ang kamatayan niya. Siguro AD 29, gano'n, kasi 33 years old siya ng time. Nung ang Panginoon Kristo pa ang nagtuturo, makikita rin natin nagkaroon ng variations. No? Variations, hindi para gumulo, kundi para lalong luminaw at para lalong maintindihan. Tandaan ninyo, nung time ng Panginoon Kristo, ang kanilang, hindi po ibig sabihin iniidol, ang kanilang pinaniniwalaan doon si Moses. Amen? Moses.
Pag sinabi Moses in teaching, nakaano sila sa kautusan. Yun ang ano nila. Yung kautusan. So, alam naman natin yung basic na kautusan, 1 to 10. Pero alam mo din yun, yan ay halos 613 na patas. Pagpapaliwanag dun sa 10. Alam niyo po yan natin? Na yung 10 utos ay maaari mo siyang sundin sa pamamagitan na 613 paliwanag. Simula sa kakainin, dadaptin, simula sa pagkapanganak, paano pagtuliin, paano pagsamba, ano ang mga handog. There are 613 laws na nagpapaliwanag. Ano ang gagawin mo pag araw ng Sabat, at kung hindi naman araw ng Sabat, ano ang gagawin mo, pati ba naman yung magkaroon ka ng buni, magkaroon ka ng sakit sa balat, nagkaroon ka ng keto, kasaan po yun doon. Halimbawa, nangalun niya ang asawa mo, anong gagawin mo? Halimbawa, hindi ka nakapagbigay ng tax, ano mga gagawin? Sa kompleto po yung mga 613 po. Marami. Pero alam nila na yung 613 laws na uwi lamang po sa dalawang kautusan, at yun na nga, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, at mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi nga, nung dumating ang Panginoon Kristo, pag nakatupad mo na yung mahalin mo ang Diyos, at natupad mo na yung mahalin mo yung kapwa, yung 613 laws, parang sinamarize mo yan. Hindi ka na ma-apektuhan. Yan ang dahilan kung bakit nung nabuhay ang Panginoon Kristo, kahit nangangaral siya ng hindi pangangaral ng mga Pariseo at Saduseo, nagagalit sa kanya. Amen? Kaya nga pag siya ay dinidibate, palagi niyang sagot, ano ba ang nababasa ninyo sa kasulatan? Diba? Ano ba ang inyong naririnig? Amen, mga katulad na lang nung nangangalo niya. Kapag nahuli ang isang nangangalo niya, siya ay dapat patayin. Now, anong klaseng pagpatay? May batas po doon. Hindi pwede sakalin yun. Hindi pwede bubugin yun. Mamamatay siya sa pamagitan ng pagbato. Bakit pagbato? Bakit babatuhin? Kasi ang pagbabato, sa akin pagkauna, ang pagbabato kasi, yung force ng death, hindi direktang ma-identify ka sa inang galing. Siyempre sa dami na pumato eh. Protection, amen? Protection din. Pwede mong, binato mo, yung tumama sa ulo, kaya namatayan. Kasi makakapokonsensya ka ron. Pero pala, pag yan ay pag binabato, meron palang isa yan na nakatayo mo sa likod. May hawak na malang bato. Uunahan ka sa ulo. Bumot ka ka lang babatuhin. So, parang showbiz ang dating. Amen? Parang ganun din. Pero nung tinornel ng Panginoon, di ba Panginoon, di po ba ayon sa kautusan, mamamatay sa pamagitan ng pagbato? Sumagot ba ang Panginoon sa Kristo? Hindi po. Nagsulat siya sa lupa. Wala nakakala, wala makapagpabagay siya nagsulat. Pero sabi ng iba, i-remind sa kanya na bago kayo umusga, tingnan muna nyo yung nakasulat. Parang gano'n. Tapos pag hindi mo ng Panginoon, paano wala na? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya unang pumato. Bakit walang pumato? Unang-unang mali ang application ng law. Kasi pag nangangalo niya, dapat nandun din yung lalaki. Amen? Nandun yung lalaki, hindi lang yung babae. Kasi sa kasalanan, ng commitment ng adultery, dalawa sila dapat. Bakit wala yung isa? So may bias kagad yung law, yun. Pangalawa, sabi rin ng Panginoon, hindi na kita katulad kasi mali nga yung application. Ngayon, sa totoo lang mga kapatid, ang application ng law, may huli lang naiintindihan. Nung lalo nung pumasok ko sa barangay, kung naiintindihan ko, kaya talaga, hindi mo basta-basta pwedeng i-apply yan, dahil kung hindi mo siya naiintindihan. So, hindi yan in-apply ng Panginoon dahil may problema yung
execution ng law. Mamaya paliwanag ko yung pangalawang reason bakit hindi rin nagano ang Panginoon sa Kristo. Hindi siya nag-execute na. Well, ito ngayon. Pupunta tayo ngayon dito. Sa dinami-dami ng pinatupad ni Paul na batas, di ba? Witness siya sa, minsan sino yung pinapatay niya yung una? Siya nag-ano dun eh. Si Esteban, si Stephen. Siya nag-ano dun eh. Na pinatay nila sa pagbabato. Pagbato, di ba? Lahat, tapos sabi doon, pinansikip niya lahat ng ayaw sumunod sa batas ng Hudyo. So, pinahuli niya lahat ng tinatawag nila mga Kristiyanong araw. O wala pa tinatawag nila. Pinahuhuli po nila. Ang reason nila, hindi sila sumusunod sa sinasaad ng kautusan ni Moses. Handaan niya mga. Pero sabi nga ng Panginoon sa Kristo, wala ko nilalabag na kautusan dito. In fact, pinatutupad ko pa nga, diba, sabi niya sa pinapatupad at ipinapaliwanag ang kaulugan ito sa tamang paraan. Yan ang dahilan. Kung bakit sa kanila, pag hindi ka sumunod sa kautusan, may comment ka agad. Amen. Ang tawag natin, nagkakaroon ng, sa English yan, nagkakaroon ng, parang nagkakaroon ng pamimili. Tulad ng pagkain na dapat mong kainin, dapat mong damtin, dapat mong ugalin kapag nananalangin. Kasi sila no, di abito pa no? Di hold yan. Tapos sa mga babae, bawal maiksi ang buhok pag nananalangin sa kailangan makakapa. So, ganun. So, pag maiksi buhok, hindi ka pwedeng, ito ngayon ang problema. Yung kaligtasan na para sa ulo, nagkaroon ng puwang ang mga hintil. Amen. Ang mga hintil po ba sumusunod sa utusan ng Hudyo? Hindi po, kasi hindi po sila saklaw nito. Ang commandments po ay para sa Hudyo lamang. Hindi po yan para sa lahat. Naintindihan po ninyo. So may question tayo ngayon. Bilang Pilipino, dapat pa tayo sumunod sa commandment doon? Technically, hindi po dapat. Amen? Dahil hindi naman tayo sakop noon. Yun ay para sa Hudyo. Pero magtataka ka rin sa mga Christian, no? Pag sila may intrigang mga aralin, pumupunta sila sa Old Testament. For example, di kayo kailangan kumain ng dugo. Yan, di ba? Dapat di kayo papaputol ng buho. Alam naman niya. Dapat palagi kayo nakabandana at kung ano-ano pa. Hindi nga yan para sa iyo eh. Kasi hintil po tayo. Ang problema ngayon, kung ikaw ay hintil at ikaw ay Hudyo, ano nangyayari? Yun, tawag sa inyo, discrimination. Amen? At yan ang naging problema ni Paul. Kasi siya po ay nasa Romans, sa Roman province. Yung Roman province, mga kapatid, siyempre hindi naman meron doon mga Hudyo na bakit napunta yung Hudyo sa Rome? Nagtakbuhan po sila nung sinakop ng iba't ibang imperyo, iba't ibang sundalo ang Jerusalem. So, tumakbo sila. Yung iba napunta sa Spain, pinakamarami yata po sa Spain, may sa Rome, at may sa Europe. Amen ba? Tapos, pinasikot sila ni Hitler, meron mga Hudyo na punta po sa Pilipinas. May mga Hudyo po. So, gano'n. O, anong gagawin natin? Di-discriminate ba? Pero ganyan na nga po ang nangyayari. So, kailangan solving ni Paul yung ganyang problema. At ito nga po yung ating mag-aaralan. Tingnan po ninyo ang sinabi ni Paul. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pupunahin ang kanyang puro-puro. Kasi kung hindi ka naman, kung Hudyo ka, anong papasok sa isip mo? Pagpipilitan mo yung kautusan ni Moses. Amen. Halimbawa, pagkakain ka ng isda sa kautusan ni Moses, ano ba rin ito? Ano mga isda pwede mong kainin?
Bawal po doon ang walang kaliskis. Hindi niya pwede kainin yung isda na walang kaliskis. Eh, kasasarap ng hito. Gana. Oo. Pati ba naman yun? Naroon po talaga nakasulat. Oh. Hindi ka pwede kumain ng baboy. Eh, kasasarap ng lechon. Hindi ka pwede kumain ng baboy doon. Kasi ang katwiran doon, yung baboy nga, hindi niya kasi inumuya yung pagkain. Diretso doon sa stomach. Pupunoy niya yun. Tsaka yung uwit-uwit doon. Ang baboy naman, pakalat-alat, sabi mo, kakainin yan. Pero yan ay kinakain ng mga hintil ng hindi ulo. Pero sa kanila, bawal po yan. Sa kanila, bawal din mga babae, bawal magpaputo ng buhok bilang sign ng papasakot sa asawa. Ay nako, sa hintil nung time yun, kulot-kulot yun. Bakit kinukulot-kulot nila? Ang dami nila mga... Sa kanila, hindi naman bawal ang alahas, pero sa hintil, sumobra na makita naman ninyo yung mga nung araw. Pati kilay, may mga ano. Nakakaroon ngayon ng hindi ko na. Eh, ang problema nga, nasolmin din yung mga hintil. Eh, siyempre yung gawin noon, eh, iba pa rin sa gawa ng mga Hudyo. In fact, sa Hudyo, ang damit ng lalaki parang parehas din sa damit ng babae. Ang sa Hudyo lang, above the knee. Ang sa babae sa kanila mahaba. Amen? Kaya hindi doon uso ang pantalon. Eh, hindi nakapantalon. Diba? Kaya sabi ng isang denomination, babae, bawal kayong magpantalon kasi hindi raw. So, nakaroon talaga ng problema. At yan din ang pagdaanan natin, tayo one day sumano, bawal ang makeup, bawal ang makeup. Ngayon, ang sinasabi nito, hindi nyo pwede silang, kahit sila ganyan, tanggapin ninyo, nang wala na kayo kung ano-ano inyong sinasabi. Amen? Sabi rito, may naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano. Ito na nga. Ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamaki na kumakain. So may kinalaman sa pagkain. Ang number one kasing problema ng unang Christianity ay ang pagkain. Amen. So nang dahil na sa pagkain, nag-away na. Hindi rin tama. Tingnan natin ang ano niya. Huwag hamaki na kumakain ng kahit ano, ang kumakain naman ng gulay. Huwag naman katulad ng kumakain naman ng gulay, ang kumakain ng kahit ano. Sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos, yun yung pasiyan natin. Okay? Madali man pa. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang ang makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi, at ariin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng Panginoon. May nagpapalagay ng isang araw. Ano to? Ito naman yung mga ano naman ng mga Sabatista. Okay, Sabat, ang Sabado kasi, ang Sabado day talaga. Yung pong ikapitong araw. Problema, pagdating sa kalendaryo natin, ang unang araw natin, Lunes. Ang naging huling araw natin, Sunday. Bakit naging Sunday? Kasi nga araw doon, muling nabuhay ang Panginoon sa Kristo. Eh hindi, sabi ng mga hindi. Ang araw ng Sabat, ang Sabat kasi, ibig sabihin, rest, pahinga. Doon nagpahinga Diyos, kaya magpahinga kayo. So, sa ngayon, may Sabatista, tayo naman nagsisimba ng mundo. Ano gagawin natin? Away ba tayo ng dahil lang dyan? Sabi ni Paul, hindi pwede. May nagpapalagay naman pare-pareho ang lahat ng araw. Ba't pakatatag ang bawat isa ayon sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na yan? Ang nangingilin ng isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano, kumakain alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya. Yaw namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa ng ganyan alang-alang sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Verse 7, walang sino man sa atin na nabubuhay o namamatay, maamit natin doon, para sa sarili lamang. Walang sino man na nabubuhay para sa sarili. Yan. Okay. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, ang mabuhay o sa mamatay tayo sa Panginoon. Kapag si Kristo ay namatay at muli nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mabuhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? At ikaw, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayo lahat ay harap sa hukuman
ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, sinusumpa ko ang bawat isa ay lulod sa harapan ko, at ang bawat isa ay natitay mo. Kaya ang lahat tayo magbibigay sulit sa Panginoon Diyos. Ito ang mabigat. Meron po tayong tinatawag na justice system. Paliliwanag sa inyo. Tinigin mo. Bakit wala tayong karapatang bumato? O mag-comment? Unang-una, hindi tayo judge. Hindi po tayo judge. Okay, naintindihan yung sabihin? Wala tayong karapatang bumatol. Biblically, ang may karapatang bumatol po ay Diyos lamang. Amen? Spiritually, ang Panginoon sa ngayon ay hindi judge. Siya po ay tagapamagitan, mediator po sa ngayon. Amen. Na, dito ko rin naintindihan na marami siguro, kahit pastor, ang hindi nakakaunawa ng ganitong kalagayan. Makikita mo, uy, mali yan. Bakit mo sinabing mali yan? Judgment po yun. Tama? Kasi mali. Tama judgment po yun. Sa totoo lang, wala po talaga tayong karapatan na mag-judge. Physically, ang judge nasa korte. Amen? Kahit tama ka, Brad, at mali siya, hindi mo pwede yun. Kailangan papasok kayo sa korte. Mag-uusap kayo doon. Naintindihan niyo, ate? Ganito ang ina-apply ni Paul. Bakit mo sasabihin mali siya at tama ka? Kung mali ka at tama siya, ay bawal po mag-judge. Sa kasalukuyan, even in Christianity, yan na nakaluluskos. Karamihan sa mga Kristiyano mapanghusga. Akala mo siya na lang ang magaling, siya na lang ang tama. Ang napupunta natin, kahit sabihin mo yan, natakamali pa rin tayo, natumulang pa rin tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng problema. So what happened? Ikaw na nagja-judge, dapat din atulan. Yun ang ibig sabihin. Ganito po para sa justice system ng Panginoong Diyos at naginagaya ng justice system ng daigdig ng Diyos. Ang judgment po palagi sa huli. Ante, kahit sa kapitbahay, kahit kanino, kahit sa siya, parehas po ng application. Amen? At ito ngayon ang ginagawa sa buong mundo. Kinakailangan dumaan ka muna sa mediation. Amen? O, naintindihan ko lang ito. Nasa barangay na. Ano yung mediation? Mag-uusap muna kayo. Kahit anong kasi mag-uusap muna kayo. Binibigyan kayo ng pagkakataon, magkausap, dalawang bagay, magkasundo kayo, o kung hindi kayo magkasundo, tsaka lang uusap ang kaso. Ang Panginoon Kristo ay hindi po judge kung punta sa rito. Siya po ay mediator. Nakita niyo, Jesus Christ is the mediator of the New Testament. Bakit mediator? Namagitan lang po siya. Sa pamamagitan, anong klaseng mediation? Kahit gaano karami kasalanan mo, manalig ka sa Kanya, okay na. Pag okay na at wala ka ng kasalanan, pupunta mo pa sa judge? Hindi po. Wala eh. Amen. Ginawa niya ng Panginoon, pero yung mga Hudyo, ano po, minsan yung mga kapatid ng Kristiyano nung time na yun, na-mediate na, napatawad na ng kasalanan yung kapatiran. Gusto nila yung masusunod pa rin ang ipapataw sa kapatiran. Which is wrong. Wala kang karapatan mag-commit, sabihin mo mali kasi hindi ka naman judge. Sabi rito, igalang mo ang kanyang kasalukuyang nalalaman. Hindi mo naman alam kung sa susunod na araw magbago ka ng isip. Kaya po tayo nagkaroon ng division sa church dahil po sa ganyan. Yung mga pastor at yung mga kapatid ang ibang nagmamagaling, akala mo kung sino kung magsalita. Gagamit lang sila ng ilang quotation sa Bible at yun ang ibabato nila. Sabi kasi sa ganito, hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kinakailangan magkaharap ang dalawang panig, magpapaliwanagan, at kung hindi magkasundo, igalang at respeto ang kasalukuyan nila. Kaya sabihin mo mali o tama, wala ka doon.
Pero hindi nga po ganyan ang nangyayari sa sanlibutan. Pero makikita niya, noong pa man, ganun na po ang application dito. Sabi rito mga kapatid, bakit mo naman hinahamak? Tayong lahat ay harap saan? Sa hukuman ng Diyos. Kaya nga sabi, halimbawa, alam mo naman, na pag kumain ka ng ganyan, halimbawa, kumain ka ng dinuguan, alam mo namang nantitisod yung isa. Huwag ka kumain, sarapan niya. Amen? Pag walang siya, di kumain ka. Kung hindi ka na kukonsensya. Okay na. Katulad siya, kumakain tayo ng baboy. Amen. Ay, mga kapatid ng mga iba kumakain ng baboy. For example, Muslim. Hindi na kumakain ng baboy. Ano kakain ka sarap nila? Aba, hindi pwede yun. Igagalang mo rin ang kanilang mga ano doon sa buhay. Kung sabi ko ganyan, kumain ka. Kung kumain ka, ikaw. Para gano'n mo nga. Madali salita mga kapatid. Pagkakaisa at pagkakasundo ang unang hakbang ng isang tunay na Kristiyano. Amen? Ganun po ba nakikita natin sa kasalukuyan? Saklap bang aminin? Hindi. Basta naging malapit sa Diyos, ano muna niyang ginagawa? Ay, isolate niya yung kanyang sarili. Ay, huwag kang makisama riyan. Yan, ganyan din. Kasi sabi ng Biblia, walang di masabi sa Biblia na gano'n lang kapag ikaw ay banal. Ito lang naman nagsabi ko, ay hindi ka nasasama sa mga makasalanan. Ito, huli itong Biblia ko sa inyo dahil wala tayong oras. Yun ang dahilan kung bakit sinabi nila sa Panginoon Kristo, bakit ganyan yung ano nyo, master nyo? Ang kasama ka kung sino? Kasalanan. Manginginom. Sino ba? Hosted, katulad ng ano, bakit daw ganun? Naintindihan nyo, bakit ganun ang ano nila? Kasi nga, ang takbo sa isip nila, judgmental sila. Ano sagot ng Panginoon? Bakit? Sino ba nangangailangan ng doktor? May sakit. Sino ba nangangailangan yung may kasalanan? Hindi ba niya napansin doon sa talinghaga ng prodigal son, yung alibugang anak, hindi niya napapansin yung application doon. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng alibugang anak, kunin ko na lahat ng kayamanan ko. Amen? Alis ako. Binigay ko ba ng tatay? Yes. Kasi wala pong jurisdiction yung tatay dahil manap po yung kanyang anak. Kaya hindi siya yung paano. So binigay niya. Wala siyang pakailan kung ubusin niya o hindi. Amen. Sino ang pumapalag? Yung panganay. Kung ibinigay yun, yung ubusin lang, hindi ka naman. Sa isang bukas ang isip, dapat alam natin kung hanggang saan ang boundaries ng karapatan natin yun. Hindi po ba pinabayaan ng ng tatay? Sige, hindi po ba nung ginawa ng bunso anak? Inubos, ininom, kung anong ginawa. Naubos na inyo yung kayamanan. Ibig po ba mga kapatid, hindi naubos. Kasi wala nang pupusahin yung anak. So, wala siyang ibang resort kundi bumalik. Anong ginawa ng tatay? Tinanggap o hindi? Tama po ba yun? Hindi, sabi ng pangalan, hindi. Sabi ng pangalan, ano tinanggap yan? Binigay niya na eh. Amen. Ano sagot ng tatay? Dapat ko siyang tanggapin kasi nawala siya, muli nating natanggap. Ito yung ugali ng mga Diyos at ugali ng mga Diyos. Once he was lost, but now he was found. Buhay pa rin ang mahalaga ko. Buhay pa rin dahil ang buhay sa Diyos lang po ng galing. Ang tunay na mga Diyos, hindi po yan nag-judge. Ang tunay na lingkod ng Diyos, hahanap at hahanap ng paraan yan para magkasunod. Kung ganyan nga lang sana ang buong kaibigan, wala na po sana ang problema ang kaibigan. Pero hindi ganyan ang nangyayari.